Ang ugat ng salitang willful ay will o kalooban. Ang willful sin ay niloob o sinadyang kasalanan. Noong isang linggo ay pinag-aralan natin ang paksang taking God for granted o pagbabaliwala sa Diyos. Ang nagbabaliwala sa Diyos ay naniniwala sa Diyos ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kalakip nito ang pagbabaliwala sa ginawa ng Diyos para tayo ay maligtas. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ebanghelyo ng katotohanan. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, at binuhay na muli ng Ama ayon sa kasulatan. Nang tayo ay sumampalataya sa ebanghelyo, tayo ay naligtas at tinanggap natin ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay isinama niya kay Kristo noong siya ay namatay sa krus. Isinama niya kay Kristo noong siya ay muli niyang binuhay at isasama kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Noong tayo ay sumampalataya kay Kristo, siya na ngayon ay buhay sa kanan ng Ama sa langit, ay nagsimulang manahan sa atin. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo at sa pamamagitan niya ay ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil si Kristo na may angkin ng buhay na ito ay nananahan sa atin. Kailangan nating mamuhay sa ilaw ng katotohanan ito upang lagi nating makita na tayo ay inalis na ng Diyos mula sa paghahari ng kadiliman. Ito ang mensahe ni Kristo na narinig ng mga apostol at kanilang ipinahayag. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ang patuloy na namumuhay sa kadiliman ay hindi nakakita ng ilaw ng katotohanan ito. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kailangan nating mamuhay sa liwanag ng Diyos upang tayo ay manatiling malinis sa kasalanan. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kailangan natin ang liwanag at ang dugo ni Jesus dahil kahit na tayo ay sumampalataya na, ay posible pa rin tayong magkasala. Ang liwanag ang magpapakita sa atin ng ating kasalanan at ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sinabi ito ng Diyos hindi para tayo ay konsintihin na magkasala. Ang mga bagay na ito ay isinulat sa atin upang tayo ay huwag magkasala. Paano kung sa kabila nito ay makagawa pa rin tayo ng kasalanan? Kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ano ang mangyayari sa atin kung sa kabila ng mga katotohanan ito ay sadya, kusang loob at walang tigil tayo sa pagkakasala? Sinasabi sa Hebreo 10:26, kung sinasadya nating magkasala matapos nating matanggap ang katotohanan, wala nang anumang alay na mag-aalis sa ating mga kasalanan.
Ang sadyang pagkakasala ay hindi ang paminsan-minsang pagkahulog sa kasalanan na nararanasan ng lahat, na ang solusyon ay ang agad na pagpapahayag nito sa Diyos. Ito ay pagkakasala na kusa, patuloy at walang pagsisisi na pagwawaksi ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang Hebreo 10:26 ay matinding babala sa mga nasa bingit ng pagtalikod sa kanilang pananampalataya. Ito ay hindi paghatol o pagkukondena o pananakot, kundi paalala sa kanila na ang pagtanggi sa sakripisyo ni Jesus ay pagtanggi sa kaloob niyang kaligtasan. Ito ay panawagan sa lahat na magtiyaga sa pananampalataya sa Panginoong Jesus na laging namamagitan sa atin sa harap ng Ama bilang punong pari at tagapagtanggol, dahil siya ang ibinigay ng Diyos na handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang namumuhay sa liwanag ng Diyos ay binibigyan niya ng kaalaman tungkol sa mabuti na dapat niyang gawin at sa masama na hindi niya dapat gawin. Hindi lamang ang paggawa ng masama ang kasalanan, kasalanan din ang hindi paggawa ng mabuti na dapat gawin. Kung ang sino mang nakakaalam ng mabuting dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, nagkakasala siya. Ang paggawa ng mabuti ay kalooban ng Diyos sa atin na mga sumasampalataya, dahil tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tayo ay nilalang kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang mananampalataya ay nasa kay Kristo Jesus, sapagkat tayo'y namatay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya't kung paanong tinanggap natin si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad tayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa atin na sumasagana sa pasasalamat. Si Kristo ay nananahan sa atin at tayo ay nananahan sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't lumakad tayo ayon sa Espiritu at huwag nating bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laban. Magagawa natin ito dahil ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laban, na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ang Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip na bigay sa atin ng Diyos. Magtatagumpay tayo na huwag magkasala dahil Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kapangyarihang magawa ito sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo.